Ayan mga ka-agri, naglalagay tayo ng sandbag para dito sa sisibuyasan natin. Ayan, para hindi tayo mahirapan na mag sarado ng pigtasan kapag nagpapatubig tayo. Ayan, ito yung sisibuyasan natin. Eto mga ka-agri, magsisibuyas tayo. Bali, inagahan nating magayak. Matagal pa bago taniman to mga ka-agri, pero inagahan kong magayak. Ang dahilan mga ka-agri, para mapatubo natin yung muta. Muta mga ka-agri, yung sa Tagalog, sa Ilocano, barsanga. Ayan. Sobrang problema kasi mga ka-agri dito sa magsisibuyas, yung muta, yun talaga yung damo na pinaka mahirap patayin. Ikalawa, talagang perwisyo sa magsisibuyas. Kaya naman ang ginagawa mga ka-agri, inaagahan. Ito yung gawin nyo mga ka-agri sa mga magsisibuyas na hindi pa marunong. Dapat agahan ninyo yung paggagayak ng sibuyas. Ayan o. Ito sibuyasan ko to. Ito yung mga ka-agri, yung igagayak ko para sa sibuyasan na dati kong atsalan. Ayan o. Dito atsal ko dati hanggang dyan. Tapos andun naman yung dati kong mais. Ayan, sa gabi na yan. Ginayak ko na mga ka-agri sa sibuyasan kasi yung atsal ko, maliliit na yung bunga. Hindi ko talaga gusto yung second fruiting. Kaya hindi ko na kinuha yun. Pinatay ko na yung atsal. Ginayak ko na. Maagang ginayak mga ka-agri itong sisibuyasan para mapatubo yung muta. Ayan o, tingnan nyo, tumutubo na. Kasi maraming muta dito mga ka-agri. Yan yung itsura ng muta. Barsa nga yan mga ka-agri sa Ilocano. Ayan o, kadami na kaagad, kapipiruya pa lang. Pag pinatubigan kasi to mga ka-agri, ayan, pag pinatubigan natin to, lalabas na yung mga muta dyan. Yun lang yung nakikita kong solusyon para hindi kuan yung muta, para hindi maging perwisyo sa magsisibuyas. Katulad kong magsisibuyas, kailangan ginagayak ng maaga. Patutubuin na natin yan. Kasi ang muta mga ka-agri, hindi naman mapapatayan ng isang sprayan lang. Kapag kayong ganito mga ka-agri, yan, palabas pa lang siyang ganyan, hindi yan kayang patayan. Isprayan nyo yan, pamatay lang yung talbos niyan. Tapos magsasanga ulit yan na marami siyang itutubo ulit. Pinakamaganda mga ka-agri, kapag pinakamadaling patayan ang muta, kapag kayong yung nakalabas na siya, marami nang nakalabas na ganyan, makapal na, tapos yung etong damo niya, yung nakabukal siyang ganyan. Kung hindi, may bulaklak na. Kapag ganito mga ka-agri, tatandaan nyo, hindi nyo kayang patayin yan kahit systemic pa yung i-apply ninyo na pandamo. Kailangan patubuin nyo muna siya ng maganda. Yung nakabuka siya, kung mas maganda, magulang na talaga siya bago nyo siya isprehan. Para pag in-sprayan nyo siya ng systemic, papasok doon sa ugat yung lason na yon. Tapos bubulukin niya ngayon yung laman. Maghanap tayo ng laman mga ka-agri. Ito yung ganito nyo. Ito, laman ng muta. Ayan o. Ayan, yung ganyan. Yung laman ng muta na to, papasok yung systemic na kwanjal, katulad ng clear out mga ka-agri. Ayan. Papasok siya rito sa may loob na, yung may laman kasi yan sa loob eh. Ayan. Papasok siya dun sa loob niyan. Ayan, magkakalaman yan. Kain natin mga ka-agri, may laman to. May laman na pinanggalingan itong mga mutha na to. O, napuputol lang. Pero may laman yan sa loob. Ganito. Kumbaga yung ugat nito, pagka inisprayan kasi natin ng systemic yan, papasukin yan ng systemic na pandamo. Tapos bubulukin niya lahat yung ugat na yan. Tapos yung laman, susundan niya yun. Bubulukin niya rin yun. Yun yung rason kaya maaga tayo nagpapatubo. Kailangan mapatubo na natin lahat yung muta. Lahat ng muta dyan. Pag tumubo na, saka natin i-sprayan. Wag nating i-sprayan na ganito pa lang siya. Maraming ganito. Yan, yung matulis na yan. Wag nyo i-sprayan ng pandamo yan kasi nga, sayang lang yung pandamo nyo. Kasi nga, hindi naman mapapatay ng pandamo yung mga ganyan. Hindi kayang patayin yan mga ka-agri. Kapag in-sprayan nyo yan ng yung mga basta, yung mga glufosinate na mga yung mga contact,
Didilaw lang yan, pero magkakaroon ulit, mabilis yan, magkakaroon ng sibol, magkakaroon ulit yan dito sa may gilid yan ng kwan. Kasi nga, hindi naman mapapasok ng glufosinate, yung hindi naman systemic yun, hindi papasok sa loob yun, hindi niya kayang patayin to. Yung kwan niya, mga ka-agri, yung laman niya, hindi niya kayang bulukin. Kaya kailangan, ang pang-spray dito, systemic. Mas maganda haluan nyo ng glufosinate para mabilis masunog yung 3 araw lang, sunog na yung dahon. Tapos, yung systemic naman ang papasok doon sa loob. Para makontrol natin yung muta. Ayan. Kukunin natin. Igayak natin ng maaga. Tapos ayan nga, naglalagay na tayo ng sandbag. Para bukas mapatubigan na to mga ka-agri, maaga, para maaga nating maigayak. Mas maganda kasi mga ka-agri kung mas maaga nating maigayak. Para sa ganon, mapatubo na kaagad natin yung damo. Matagal pa naman yung tanim nito mga ka-agri. Kumbaga patutubigan ko lang ng maaga. May mga lugar namang walang muta, ayun o, katulad yan, konti lang yung muta nya, hanggang doon. Pero dito medyo makapal kasi muta dyan, ayun o, makikita nyo na, ito. Ayun yung mga yan, mamutha. Hanggang dyan, tabi ng sili ko. Ayan, ganyan siya. Yung mga bukol-bukol na ganito mga ka-agri, kasi kalupaan na puro to, tulong area ko na to. Yan, pag pinatubigan yan, madudurog-durog na yan. Tapos pipiroyain ulit yan. Ganyan. Ang paggagayak mga ka-agri ng sibuyas dito sa amin, 2 beses nirurotor. Rurotorin muna para makasingaw mga ka-agri yung lupa, yung mga oxygen na nandyan, para mas mabuhay yung microbes. Tapos yung mga damo na nandyan mabubulok. Saka rurotorin ulit. Pag narotor na, ayan, pwede na tayong magkama-kama. Maglalagay tayo ng patuto, tas kakamahin. Saka natin pipiruyain, kagaya nga nito. Yan, piniruya yan. Tapos yung mga bukol-bukol na ipagilid, para pagka pinatubigan, makikita natin dyan yung mababa o yung mataas, yung hindi naabot ng tubig. Yun ang pipiruyain natin mga ka-agri. Halimbawa dito, mayroong hindi naabot ng tubig, pipiruyain natin, ganyan. Idadala natin sa mababa, kung hindi naman kukunin natin, dadala na natin dito sa pilapil. Ito yung pilapil. Ayan, ganun lang mga ka-agri, maggayak. Ayan o. Ayan. Ganito. Sa mga gustong magsibuyas na mga subscriber ko na mga nagtatanim ng sili, saka ng pakban, mga gulay na hindi pa marunong magsibuyas mga ka-agri, eto, subukan nyo magsibuyas mga ka-agri. May mga guide naman tayo sa YouTube. Ayan, katulad yan, meron dyang pilapil, paligi. Eto, paligi, dito dadaan yung tubig. Pag binuksan dyan yan, nakasara dito yan, dito sa may lugar na to, papasok yung tubig, papasok dito sa isang pinitak lang na to. Ayan, para pag binuksan dyan. Tapos pag andito nakasara yan, yung bag na yan, nakasara dito yan, papunta pa ganon, papasok dyan. Tapos pag ito naman kabila ang tutubigan natin, alisin natin to, isa namang isalpak natin dito, nakabukas na ngayon yan, ganon mga ka-agri. Tapos papasok naman siya dyan. Tapos next naman, susunod doon naman magbubukas. Ganon lang mga ka-agri. Madali lang maggawa ng ganito, mag-layout. Tapos dapat patag na patag mga ka-agri, para kapag pinatubigan ninyo, pinatubo ninyo yung damo, konting piruya na lang siya, hindi na pipiruyaan ng marami. Ayan, kailangan patagin nyo kahit papano, kahit konting patag lang. Tapos pag pinatubigan kasi yan, makikita nyo kung saan talaga yung mataas dyan. Yun na lang yung kakayodin ninyo. Tapos ayan, pagka nayari dyan, etong banos na to nayari, kabilaan, dalawa, maglalagay kayo rito ng patuto. Patuto lang to mga ka-agri, walang paligi. Kasi ito, matutubigan na tong kabila na to. Ito naman, hindi pa. Pero meron dyang paligi ulit. Ayan, paligi ulit. Bagtaw siya ng isa. Para na sa ganun, itong paligi na to, tutubigan niya naman niya ito, tapos yung kabila ulit. Ganyan mga ka-agri, mag-layout. So ayan mga ka-agri, pinakita ko lang itong sibuyasan natin. Meron pa tayo doon mga ka-agri, sisibuyasan natin sa gawin na yun. Ayun o, pinipiruya na ng kasama natin. Ayun, pakita natin siya. Ayun, nakatabing sa may kamote. Ayan, yan siya. Yan, yung lugar na yan mga ka-agri, kuhan din natin yan, sisibuyasan din natin. Pakita natin mga ka-agri, lalapit na lang tayo.
Ito yung source natin ng tubig dito mga ka-agri. Maraming pinapatubigan to, mga ilang hektarya din. Nagulayan. Yan, napakalinis. Lumang makina lang mga ka-agri. Kasi yan, tubo na 4. Malakas yung tubig dito mga ka-agri. Ito yung katulad nito. Yan, ganyan. Ito yung sisibuyasan din namin mga ka-agri. Ito yung kasama ng sisibuyasan ko doon. Pipiroyahin natin siya ng konti para pumatag na siya, para pag pinatubigan natin, konting patag na. Yan, pag napiruyan ng ganyan, maglalagay na rin tayo ng sandbag dito. Dito naman tayo maglalagay ng sandbag. May mga paligi. Ayan, maglalagay para bukasan. Yan, para konting patag na lang. Ganito mangyayari kapag yung napatubigan na siya. Yan, magkakaroon siya ng kanal paikot para madaling mag-drain ng tubig. Para kung maulanan man siya, mabilis ma-drain. Yan, tingnan nyo mga ka-agri, malakas yung tubig dito. Hanggang dito, ito yung sisibuyasan natin. Yung 5 banos, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, paligi. Diyan tayo maglalagay ng sandbag. Ito naman mga ka-agri, yung patanim ng mga kasama ko rito. Ayan, oh. Nagpatanim sila ngayon, nag-uwian na yung mga manananim, pinapatubigan na nila. Yan. Ganito magpatubig mga ka-agri. Yan, katatanim lang ito mga ka-agri, umuwi lang yung mga manananim. Pagka nagtanim na, kukunin na natin, tutubigan, ayan o, ayan yung nataniman nila. Tapos yun yung nauna. Yan, ganyan lang siya. Huwag yung bibiglain mga ka-agri na nakabunton kagad yung tubig doon para hindi aagusin yung mga nasa bungad na yan. Kailangan mahina lang yung tubig para hindi siya kuwan. Hatiin nyo lang yung tubig kung malakas talaga yung tubig ninyo. Ganyan. Para hindi agusin yung mga nasa bungad. Ito yung patanim nila. Ayan mga ka-agri, kaganda ng punlaan nila o katataba. Ganyan. Ito naman mga ka-agri, guhit yan para dito dadaan yung magi-spray. Yan. Tapos yung magdadamo para hindi natatapakan yung sibuyas. Kasi yung sibuyas malapit lang yung pagitan. Dito siya dadaan. Dito siya tatapak sa gawin na yan. Yan, yung may guhit na yan. Maganda. Maganda na. Kapag katatanim talaga sibuyas mga ka-agri, ganyan lang. Pero after 1 week, nakatayo na yan. Ganun na yan. Ayan o. 10 days. 10 days na yun o. 12 days. Yung nagberde na nakikita nyo na yan. Naka isang abono na sila. So ayun lang mga ka-agri.